So ngayon, ito yung damit ko. Oh, diba? Naglagay ako ng scarf para iba naman. Anyway, ngayon pupunta tayo sa Akihabara. So dun yung mga, parang mga anime, mga cartoons, mga kung ano, mga animation na mga laruan, ganyan, mga manga. And then, after nun, is pupunta tayo ng Ueno. So, Ueno is yung mga parang thrift shops, tapos kung ano mga traditional na food na pwede makita doon. So, yun yung gagawin natin. May scarf ako, tapos ang bag kong dala yung sa Uniqlo. Kasi madami ito malalagay eh. Fold siyang ganyan. Tapos pala, aim ko bumili ng shorts kasi hindi maganda yung shorts nito sa ibang outfit. So, dito lang siya bagay. Ayan. Ito yung area namin sa umaga. So, very, siya, quiet lang. Tapos may Thai restaurant na katabi. Sabi ko nga kagabi, parang liliit ng mga kalsada. Kasi, ito na yung main highway nila eh. Parang tagi-isang lanes lang. So, I think, di naman nila kailangan ng sobrang lalaking kalsada. Ayun. So, dito ako sa may labas ng hotel. Tapos, pupuntahan ko is sa Akihabara Station. So, from Kinsicho dito lang siya malapit. Maglalakad lang ako ng 6 minutes. Yung train ride is 15 minutes lang ito. Same line lang siya, wala akong ta-transfer na ibang lines. And then, sa Akihabara Station lang. Luki, medyo naliligaw ako saan yung daan. Kasi pare-pares itsura nila. Ayun, sobrang tahimik dito, alam mo yun. Pati yung mga, pati yung mga stoplight nila, hindi tumutunog. Sobrang quiet lang. Ito yung mga kainan kagabi. Like, bukas silang gabi-gabi, tapos bukas din sila ng umaga. Ito kagaya nito, kagagabi. Yan eh, parang bar yun kagabi. Tapos, mga workers usually ang umiinom doon. Pero ngayon, sarado sila. Ayun o. Like, mas bukas sila kapag gabi. Tapos mas maingay dito pag gabi. Ganitong oras wala masyado. Alam mo, gusto ko mag-picture. Kasi lang, okay, nakakahiya. Kasi ang dami dumadaan ng mga workers. Like, papunta silang office. Ito yung pinaka-marking ko na dito yung area na pinagsistayan ko. So, ito yung station na eh. Station, tas ito yung marking. Then, pag tumingin ka dito, yung isang buong kalsada, dire-diretso lang punta dun sa hotel ko. Ayan siya kapag umaga. Di ba kagabi dito tayo? So, may bakery, and then may 7-Eleven, and then bus station ata yun dun sa yung area na yung bus station. Tapos ito na yung pinaka train station. Doong area kagabi yung Yodobashi, pinagbilan ng AirPods. Parang lang siya, 3 stops away, tapos Akihabara na. So yun, tingnan natin. So ngayon, I think need kong mag-reload na lang or mag-charge nung Suica card. Kasi kagabi, actually hindi ko gets, dami ko na-reload kagabi, tapos parang bilis maubos. Pero dapat daw hindi ganun eh. So anyway, since dami tayong pupuntahan the next few days, mag-reload na ako ng 5,000 yen. Ito. And then, lalagay mo yung card. Tapos mag-reload. Sabihin ko na lang is 4,000. So, lagay mo yung bill dito. So, ganun lang kadali mag-reload dito. Susuklian ka din ng cash agad. So, ayun, nakapasok na tayo dito sa station. And then, ang need na lang natin is umakyat ng line. JB Line Platform 1 papunta sa Akihabara. And then dito, stay on the left, tas walk on the right. So, kailangan siya tandaan lagi kasi yung mga tao talagang nag-walk sa right part. So, dito na tayo sa Akihabara. And then, hanapin ko na lang anong exit pa yung pupuntahan ko. So, exit 1. Saan yung exit 1? Exit 1, Electric Town Gate. So, tayo po sa Electric Town Gate. Ayan yung babaan natin. Which is Electric Town Gate. So, dito tayo magsasakay ng escalator. Ayan, dito ako naligaw kahapon. So, naliligaw pa rin ako. Wait lang. Tama ba? Kasi kailangan natin puntahan is yung Electric Town Gate. Which is yan. So, kabilang side pala. Dito daw.
Kapag ano naman, kapag nasa loob na kayo ng station mismo, madami namang signages na pwede mong sundan. And then, malalaman mo kung ano yung pupuntahan mo. Ang mahirap lang talaga is yung pag-map out nung lines. Kasi, super daming lines, super daming colors, tsaka each one connected sila to each other. Pero pagdating naman sa loob, naka-number naman lahat. So, hindi siya super complicated sundan kung saan ka lalabas. Dito na. Oh my God, puro anime na! Ala, lahat ng building nila, CO. Oh, ang cool! Kahit sa mga labas na design, so. Hindi na ako mapakali kung alam ko saan ako pupunta. Kasi, again, nakaka-overwhelm na naman. Tignan nyo. Like, dito pa lang, ang dami mo nang pupuntahan. Ilang floors to? Ang hirap, wait lang. Ganito na lang. Gagawin ko, mag-stick pa rin ako sa itinerary ko kasi ang hirap ma-overwhelm. O, doon nakasabit. Ang hirap ma-overwhelm kung saan tayo pupunta. First natin pupuntahan is yung Aki International Akihabara. Alam ko doon yung mga doon yung mga watches na mura. So, hanapin natin yun kung saan sa maps. So, alam niyo ba, ginagamit ko itong spray na to. Tapos sobrang gumagana siya. Like, ini-spray ko lang siya sa damit. Tapos, para may mental feeling na siya. Sobrang worth it talaga nito. So, punta na tayo dun. Alam, bawat gilid may something na maganda. Hindi ko na alam. Ang daming gachapon. Ito yung ganyan, gachapon tawag dyan. Hulog ka ng coins. Tapos, mga random things na pwede mo makuha. Oh my God, hindi ko dinala yung payong ko. Kailangan ko pa bumili ulit. Sabi ko kasi hindi na uulan eh. Ang mahal pa man din ito. Panagdala ko. Ito mura yung. Kasi ang laki, diba? Sobrang malaki masyado. So, 800. Pero yung ganito, ayan no, cute lang. Ano to? 1,100 yen. Mahal ah. Hindi pwede na yan. Cute lang siya, liit-liit lang. Pwede ka madala ko saan-saan. Oh my God, umaambon na dito. Ito na nakuha ko na yung payong. Ayun, umaambon na yung mga tao nagpapayong na din. Ayan, let's go. Ay, ang cute. Aliit-liit. Aliit-liit lang ng payong. Pero okay na to, ang cute naman. Ayun, medyo actually for me, blessing in disguise yung medyo maulan ng Paris. Sana naman bumagyo dito. Kasi diba, mainit nga dito. So ngayon, medyo makulimlim siya. Ayan o, tingnan nyo. Kulimlim, diba? So, maganda dito. Hindi ganun kainit. Tapos ang hangin ngayon. So, parang di siya yung in-expect ko sa na summer dito. Kasi in-expect ko nga, sobrang init. So, hindi naman. Like, sakto lang siya. Eh, medyo sanay naman tayong maulan sa Pilipinas, diba? Kung di umaaraw, umuulan. So, okay lang. Okay, kits. Sa kabilang side pala. So, medyo lumalakas ang ulan na. Hindi ko natin nagugustuhan na. Sa kabilang dulo pa pala yung hinahanap kong store. Ito yung Gigo. So pupuntahan ko yung mamaya kasi mga puro anime din yung mga yung place na yan. Actually, kada lingon mo, puro naman anime yung andito. So wala pa akong na-check na ibang stores. Ang daming Gigo, iba-ibang Gigo. So wala pa akong na-check na ibang stores. So isa-isa natin later. Sa may Aki. Ang daming watch. Mga Seiko na watch. Ang ganda nito. Ang ganda nito. See, 17,000 lang siya. So once again, overwhelmed na naman ako. Ang magandang watch. Okay, you have it passport with you today for tax free? Maybe 2. Yeah, maybe 2. 2 for you, okay? Yes. About 5 minutes. Alright. Thank you. So, ayun, bumili na ako ng watch, Orient. Kasi nag-check ako dito. May mga Seiko din, pero may nabasa kasi ako na mas better daw yung Orient kaysa sa Seiko. Ewan ko lang. Bili ko siya, maganda. Ano siya, may gold, tas automatic. Ang ganda naman ito. This one, diba, yung green. Meron siyang warranty na din kasama, international warranty. And then, may discount. So, 35,000 yen siya. 10% discount. Ito yung box niya. So, sabi niya 5 minutes daw. Pero hindi itong iba ako sobrang mahal.
Ito, example, prospects. Tag 190,000 yen. Ito na yung sobrang high class na ata na to. Meron din Seiko, pero tag 150. Ito yung sobrang mahal, yung Grand Seiko. Yun o, tignan nyo. 700,000 yen yung ganyan. Ito yung pinaka, like, highest class nila. Yun o, mahal. Ang dami ding mga cute na stuff dito, mga ganyan. Ay, ito Hello Kitty. So lang mahal, no? 2,000 yen. At yung Pikachu. Ito na Pikachu. Daming mga iba-ibang klaseng stuff dito. May bag. Ay, ang cute. So, ayun, nakabila ko ng nakabila ko ng watch. Tapos, ang cute kasi totoo yung nilalagay nila sa plastic yung paper bag. Kasi nga, ngayon, umuulan. Ayun, umuulan pa rin kasi until now. So, ang cute lang na na kahit yung paper bag, nilalagay nila ng plastic para hindi mabasa. Hala, ang cute naman ito, Wow. Sa si Genya. Ano yan? 9,900. Ito, sa Naruto, kasi lang sold out. 9,900. Hala. Oh, cool. Ang daming Gundam. Puro Gundam. Kasi hindi ako nagka-Gundam. Sila mga westerns. Star Wars. Ay, ganda ng details. Kailang mahal, pero ang ganda ng details. Meron din silang Marvels. Wow, sobrang intricate ng details. So dito ka sa parang isang store, ang daming laruan. Nakaka-overwhelm. Hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Actually, medyo mahal siya. Yung tag 20,000, 10,000. Kahit maliliit lang, 5,000, maliliit lang. So medyo pricey din siya. Mahal din tingnan mo, maliit lang na ganito. 6,000 yen. So mga 3,000 pesos. So dala sila ako pupunta. Itong Gigo kasi, alam ko puro lang puro like mga ganyan puro mga gachapan. Alam ko puro gachapan, may mga laruan din dito. 'Di ba? Dito yung Twice Japan. Hindi ka makakalaro gamit kailangan mo mag-load ng something sa app. Hindi, ayan, nakakasulat ka. Ay, nakalagay ka ng tag 100 yen. Sige, try nga natin kung totoo ba tong mga to. Natin kunin to si Pikachu. Magkano siya? 200 yen, tapos taga 100 lang yung pwede mo ilagay. Tama ba? O yan, sige, dito, try natin. Mura tayo ng 100 yen. Tama ba? Tama ba itong ginagawa ko? Yun. Laglag kaya yan? Oh? Wow! Sayang! Hanap ako ng iba. Kasi nag-iintay kasi sa akin. May nag-iintay doon na dalawa. So, parang hirap muli yun, no? Try natin to. Cinnamoroll. And cute lang sila, maliit. Lang siya? 100 yen isa. So, lagay natin. Ang lapit na! Unti na lang. Oh my God. Sige, isa pa. Makakuha na siguro yan. Ay, bakit ganyan? Maubos na yung coins natin dito, Oh. Ay, ang daya naman ito. Akala ko pa naman mga totoo yung andito. Ba't parang hindi? Papalit tayo ng cash to coins. 1,000 yen na lang. Kuha na. Dito. Ito lang gagastusin natin ito lang ubusin natin. Actually, meron pa daw sa taas. Pero di ko alam anong meron sa taas. Sleeping ko muna bago maglaro dito. Baka ang dami pa pala dun. First to fourth floor yung crane. Oh! Ang dami pala. Teka lang. Maubos ang pera natin dito. Ang dami pa mga. Ang dami. Kaya lang parang mahirap kasi yung mga ganito. Ang hirap, hirap malaglag yung ganito. Doon na tayo sa stuff toy. So, itong Gigo na to, 6th, 7th floor siya. Ang dami. Tapos lahat ng floor may mga claw machines. Cute naman ito. I-try natin tong Oshinoko kung makukuha natin. dalawa. Mahal naman mahal
Dalawa ha. Ay. Alam mo, wag pala dito kasi tingnan mo, hindi nga umaano eh, hindi nga umuusog eh. Maubos yung pera natin dito. Hala, ang bilis naman. Ito last na. Ang bilis ang bilis naman. O ano na? Inay, dito mga beat na games. Ayan o. Try tayo ng isang game. Alam ko parang ano to eh, tap-tap. Tap-tap! Parang tap-tap. Ano lang siya, 100 yen? O sige, try natin. Try natin. Alam mo, di ko natindihan yung mga nakasulat na, in fairness. Ayan. Okay, sige. Okay. Alam ko, wala, pinipindot na lang ako ng pindot. Marunong na ako. Alam nyo, aalis na ako dito kasi yung 100 yen na yun, ang dami na, tagal na siyang, dami na niyang laro, yung 100 yen. Ayan, umuulan pa rin hanggang ngayon. Pero ambon-ambon na lang naman. Ngayon next ano is magla-lunch na ako. Pupunta ako ng Yakiniku like. Malapit lang din. Yung ano siya, parang siyang sanggipsal. Pero naka-biset. So yun, dun na lang. Ayan, dito ako kain sa Yakiniku like. Walang tao masyado, which is maganda. Ayan siya, mga ganyan siya. Ayan, ikaw magpa-fry dito sa Yakiniku like. So ito siya, mamimili ka ng... Okay na ito. Alam ko ito yan. Tapos, set menu. Parang mahal naman. Or sakto lang. Ang dami naman ito. Teka lang. Feeling ko enough lang for me. Feeling ko medium lang, no? Large. And then, regular rice. No toppings. Order... Ayan. 1,000. Okay. Okay. Actually, meron to sa, meron to sa Pilipinas. Ang alam ko. Makakain na din ako agad sa Pilipinas. So, syempre, ito yung pinaka-legit. So, ito yung in-order. Tapos, lulutuin mo siya doon sa... Dito. Parang, in short, sangyup, diba? Lutuin natin muna. Ito na yung lunch natin. Prito-prito lang tayo. Parang ano lang tayo, sangyup salamat. So, yung mga sauce pala sila. Garlic. So, medyo matagal siya maluto. So, may ano siya, may rice na kasama. Alam niyo, pinapanood ko ng ibang tao kung paano sila kumakain. Kasi walang spoon, tas may soup sila, pero walang spoon. So, hindi ko alam kung paano nila kainin. Hinigop ata nila. Ayun, pwede na yun. Nilagay ko ng soy sauce. Pero yung soy sauce nila malapot. Palang bakit? Sarap. So ayun, tapos na ako kumain. Yun, ang cool kasi makaagot ko tayo mas din. So ayun, ayun yung kinainan ko dito sa Yakiniku like. Yung pag din, yung pagbayad ko din, parang ano lang siya. Yung paper na receipt, isa-scan mo. And then, doon ka na magbabayad sa machine. Tapos mamimili ka lang if card or gusto mo ng credit card, ganyan. Pinabalot pa sa akin yung umbrella. Ang next kong gagawin is pupunta ako babalik ako sa kanina kasi andun yung mga anime. Actually ngayon, sobrang inaano ko yung sarili ko, pumasok saan-saan kasi nga, baka mapagastos ako. So, iniingat ako yung sarili ko. Iniingat ako yung sarili kong hindi ko masas masyado. Ito, tawid tayo. Babalik tayo doon sa area kanina. Ay, wala nang ulan. Alam niyo yung weather dito, medyo sakto lang siya. May mga parts na malalamig, may parts na mainit. Pero kasi kanina, sobrang kulimlim. So, hindi siya masyadong mainit na ina-expect ko. Oh, may ano pa, may cafe made. Ayan, bumalik na ako dito sa area na to kasi andito yung madaming anime. So ito,
Okay, so ang first stop ko muna is sa Book of ba yan? Itong tower na to. Book of ata yan. Ako ng film camera. Pero ito lang available nila. Just ang cute, kaso lang mahal. 3,000 yen. Wag yan. Kasi ang hinahanap ko yung yung Fujifilm, yung maliit na mura lang. Actually, hindi talaga pa ako namimili ng kung ano makikita kong gusto ko. Kasi nga, second day ko pa lang naman. So, yung mga stuff, siguro sa end, last day na lang ako mamimili. Ay, ang cute naman ito. Ano to? Ay, ganyan siya. Ang cute. Ang cute naman. Ang cute to. 2,000. Parang mahal. Alam mo, hindi sa pumabash. Pero bakit parang amoy kanal? Hindi ko alam ba't amoy kanal dito. Nagbabango na nga ako. Sabi ko, baka ako yun. Hindi, amoy kanal talaga. Ayan, may mga KitKat din dito. Ito yung sikat na vitamin C nila. Ayan. Kaya lang, nagdala kasi ako ng Enervon. Kaya, di na ako bibili niyan. Dito nga pala, kapag magpapa-tax free ka, kailangan makaka 5,000 yen ka. Bago ka pwede mag-request ng tax free. Bag ba to? Bag nga. Ayun ang cute. Charizard. See? Pero 3,500 yen. Mahal din Ayan, ito yung kanina, diba? Dito tayo pupunta kasi ang sabi dito tayo yung mga anime. Ayun na, meron nga sa labas eh. Check natin. Okay, once again, nakaka-overwhelm na naman yung lugar na to. Ayun, ang dami. Alam niyo, siguro, if mga 5-10 years ago, kung kayo pumunta dito, hindi ko mababaliw ako sa sa mga nakikita ko. Sobrang addict talaga ako sa anime that time. Ngayon, medyo nag-less naman na kasi. Snow Miku. Magkano to? Ay, 2,000 yen to. Anyway, ayun, uminit na ulit ngayon. Wala din ako nabili dun sa area na yun. Para kasing puro kasi parang puro mga anime nga na mga figure na yung, alam mo, matitigas na figures. So, hindi na ako masyadong mahilig sa mga ganun na figures. So, wala din ako nabili. So, ngayon, ang plan ko is pupunta ako sa Ueno. Meron dito mga pre-loved na mga bagay-bagay. So, yun yung pupuntahan ko doon. So, ang daming books dito, mga manga. Pero lahat kasi sila naka-Japanese. So, wala masyadong mga English na manga. So, ngayon, naghanap talaga ako nung ito, yung camera. Kasi nung kanina, wala din silang ganun. Try natin magtanong. Alam mo, ito yung isa sa problem ko pag nagta-travel ako. Naiihina ako. Walang CR. May CR ba dito? Ayun, may CR. I-CR tayo sa Starbucks. Ay, mission failed. May passcode yung CR. Kailangan bumili. Mamaya pa ako magkakape. Ang init. So, pupuntahan natin yung minasearch ako na bilihan ng film camera or cameras in general. So, puntahan natin. Ano lang siya, 200 meters away. I think malapit lang yun. Alam mo, ito na yung technique ko dito. Pag sobrang init, pumasok ka lang sa mga stores. Kasi lahat ng stores nila may aircon. Ang lakas ng aircon. Hindi lang siya aircon. Ganito. May book off pala dito. Nauubo ako. So, ng Pepsi. Sige, bili tayo ng Pepsi. Okay, ang ingay niya, diba? So, gagamitin ko yung Suica card ko. So, tap lang natin. Mali. Ito. Hindi, tap lang natin yun na. Ay. Inumin na natin yung Pepsi kasi sobrang init. Ayan. Itadakimasu. Refreshing. Perfect. Energized tayo. So, pasok tayo sa book off. Nadaanan ko lang. Ayan. Sa book off kasi, usually mga second hand, ganyan. So, mas mura-mura siya kasi nga, second hand sila. Pero, yung pagka second hand niya, pa rin, like mint condition. So, yung mga naka-plastic. Pero alam ko lahat to second hand eh. So, madami dito, mga CD, mga books. Tingnan mo, may DS pa nga dito eh. May DS pa na binibenta, ang luma na yan. 3DS po. Tingnan mo ito, may mga manga dito. Tapos,
parang ano, parang iba tumatambay para magbasa. Ito yung lahat. Ayun, nakatambay sila, nagbabasa. Kasi parang naka-open naman yung mga books. Ayun, ay naka-open siya. So, pwede mong basahin. Tapos, madaming copies per volume. May nakita pa ako mga original na Naruto DVDs. 2004. Wow! Oh my god, itong isa mga favorite kong anime. Siguro pinaka-favorite ko kasi ito yung unang kinaadikan ko na anime, yung Naruto. Tapos may Naruto Shippuden DVD na. Oh! Maganda na yung version. Pero ito yung original, oh. Grabing throwback naman ito. So, may nakita kong Yodobashi. Ito isa sa pinakamalaking Yodobashi. Ayan, oh, Yodobashi Akiba. Ito sa Akihabara. So, feeling ko naman, meron dito na hinahanap ko na yung film camera. Mga lockers din, oh. Baka mag-iwan ka ng gamit mo. Alam nyo, in fairness, dami ko nang nilakad tsaka naikot ngayon. Pero hindi pa sumasakat yung paa ko. Oh, ano to? May mga sale? Oh, price down. Yung mga naka-sale. Ano to? Tiramisu. So, ayun, nagtanong ako dito sa information sa Yodobashi. Yodobashi na to, like, ito na yung pinakamalaking tech stuff dito sa area. Pero wala daw din. So, puntahan ko na talaga yung pinaka-sinerch ko kanina. Okay, ending, wala din sila dun sa tindahan na yun. Parang, ba yung Nishin main office? Basta puro mga film cameras, pero wala sila ng disposable na film camera. So, kahit saan pumunta, lagi ubos. Nasa ako, Akihabara Station, papuntang Ueno Station, mga 2 stops nga lang. Tapos, pansin ko, buti pa dito sa Japan, yung mga sa train station, sa platform, pwede uminom kasi nga may mga vending machines. Dito na ako sa Ueno. Tapos, ang dami din kainan. Pero kainan ulit. May pachinko, Pachinko is yung parang, ayan. Pachinko is yung mga parang slot machines. So, sobrang sikat yan dito, diba? Mga pachinko. Ayun, oo. Sugal na. Ayan, ang ganda dito kasi parang lang din, maliit lang din space. Maliit lang yung kalsada niya, tapos ang daming kung ano-ano sa gilid. Pero marami dito, pachinko. Yun nga yung slots. So, itong area na to yun. Tapos marami din mga local na kainan. Ayun, masabi nila, sa mga ganito daw, mas mura daw nakakabili. Parang mura lang naman ng ilang yen. Tapos kagaya nito, kanina parang 500 yun, or 520 to 498. So, mas mura ng very slight. Dami na binibenta ng mga damit-damit din. Oh. Ayun, sabi ko nga. Alam ko kasi bawal sa Japan yung mga fake na items. So, feeling ko binibenta nila totoo. Kasi dami ko nakita, mga Puma, mga Champion, kung ano-ano, na binibenta sa parang tabi-tabi lang. Pero ewan, baka totoo yun. So ngayon, pupuntahan natin yung Brand Bay pala, Brand Bay. Tignan natin doon. Kasi doon daw yung mga pre-loved na items. Yan, dami din nagbenta ng mga dami din mga shoe outlets dito. Like, ang ganda naman ng color. Ang ganda nito, oh. 15,000. Mahal? Ito na yung Brand Bay, yung mga luxury na, second-hand luxury. Tingnan natin. 10,000. Yung Hermes na scarf. Yung 25,000. Tapos meron dito mga bags. Pero mga second-hand yan eh. Dito ko sa book off. Tapos dito ko sa mga pre-loved na gamit. Mga luxury items. Ito nga kunwari yung mga Coach na wallet, 3,000 na lang. 3,000 yen. Magkano lang yan? 1.5 pesos. Ito Louis Vuitton, 9,000. Pero class C. Ayun, may class siya nakasulat. C, ibig sabihin yung hindi masyadong maayos. A yung mataas, B yung maganda pa. Tapos A yung pinakamaganda. So ayan, ang dami ding mga used clothes.
Tsaka mga shoes. Yung iba parang gamit na. Ayan o. Pero yung iba parang okay pa. Mga naka-sale sila. May mga bags din. Pants. May mga jacket sa taas. Ganda siya. Dami ko na pinuntahan ng mga parang mga luxury na places. Ang dami magaganda. Kaya na nagdadalawang isip ako. Palagi nagdadalawang isip. Which is okay naman din, diba? At least di ako basta-basta bumibili lang. Hala, ang cute naman ito. Cinnamoroll. Ano ba to? Para saan ba to? Eye mask? Oh, eye mask nga. Ang cute. Ay! Ang ganda naman ito. Ito 200 lang oh. Ito yung sikat na ano oh. Hair oil. Kaya hindi ko alam bakit mas mahal yung maliit kasi sa malaki. 7.6 is 180. Ayun, hindi ko alam ba't ito mas mahal. Kasi ito din, sikat din to. Yan. Pares na silang hair oil. Try na lang natin isa lang. Actually, halos lahat ng stores dito, lalo ng mga drugstore, ay basta any store, lagi tax-free lahat. Ayun, halos tax-free lahat ng binibenta nila, kahit mga luxury na goods. So, ito yung nabili ko, naka-bag siya. So, yun, parang ang babayadan ko dapat is 10,000 yen. Biniyadan ko na lang is 7,200. So, hindi siya 10%, actually parang 12%, parang ganun yung price. Yung next pupuntahan is GU. So, GU is, sister company ng Uniqlo. And, sabi nila, mas less expensive siya kaysa sa Uniqlo. Pero yung design nila is halos parehas daw. So, tignan natin. Kasi malapit lang dito. Tignan natin kung anong difference sa Uniqlo. Pero based nga dun sa nakita ko sa mga ibang vlogs, parehas lang. Kasi parehas lang yung binibenta nila. Yung parang brand lang yung pinagkaiba. So may coach dito. Mukhang dito tayo mabubudol. Kanina hindi. Oh my god. Dito mabubudol tayo dito. Puro siya mga luxury items. Food na dito. Mga food na dyan. Dito kanina is mga jewelries and everything. So yung first floor nila is parang mga accessories. Accessories na luxuries. So, tingnan natin yung second floor kung andun yung mga gamit. Pero may gusto ko dun yung Swarovski. Hanap ko kasing Swarovski na na tennis bracelet. So, I think meron sila doon. So, ayun na. Pumunta ko doon sa Coach. So, bait naman niya. Ang dami niya nilabas. Naghanap ako ng cap. Kasi ang dami niya nilabas na kung ano-anong cap. Pero dalawang design lang. Ay, tatlong design lang siya. Parehas na leather yung itsura. Kasi sa loob lang yung monogram. And then yung isa naman, parang lang siyang regular na cup. Alam mo, may nakikita sa Divisoria. So, may Coach lang. Tapos, 18,000 yen. So, sabi ko nila, hinahanap ko yung yung puro monogram. Syempre, wala akong binibigay na ganun, diba? Para makatakas na ako. Ito lang yung mahirap sa mga malls nila. Kasi, yung paakyat, laging may escalator. Tapos, yung pababa, mag-stairs ka na. Kaya siguro, dami nilang payat. Like, puro payat yung tao dito. Kasi nga, nag-stairs sila lagi. So, ayun, andito ako sa, pa rin, sa Ueno, sa may Amioka Shopping District. Tapos, may napuntahan ako kaninang dito sa gilid yung mga, yung luxury, diba? Tapos, Swarovski. Tapos, may hinanap ko sa Swarovski yung tennis bracelet. Tapos, nung una, sabi kong tennis bracelet, di niya intindihan. Tapos, ang ginawa ko, yung napapanood ko, sabi ko, tennis bracelet. Tapos, naintindihan niya, sabi, hi, ganyan. So, nangyari, nakakatawa. Di niya intindihan pag parang Japanese mo na pronunciation. So, nakakatawa kasi sobrang friendly niya. Tapos, gumamit pa siya ng parang translation na app para makapag-usap kami. Yung mga hinahanap ko na sa Ginza daw, which is pupuntahan ko the next day pa. So, yun, ang ganda lang ng view ngayon dito. Kaya dinikit ko dito yung Osmo. So, andito na pala ako. Ito pala yung ang laking Uniqlo. Look. Ayun, ilang floors yan, ang dami. Tapos yung Uniqlo tsaka GU magkasama sa isang building lang. So ayan, dito na ako sa Uniqlo nila. Mas mura ba dito? Ayan, naghahanap ako ng shorts. Actually, ayan yan, naghahanap nga ako ng shorts para sa attire ko. Ano shorts to? Para siyang jogger. Pero, based sa mga nabalitaan ko, parang mas mura daw sa Pilipinas or something. 1990 itong shirt na binibili ko. Sa Pilipinas, 990. So, magkano yung 1990? 770. So, mas mura siya ng 200 pesos.
Okay, mas mura pala dito. Akala ko mas mahal or parang same lang. Mas madami lang choices dito. Feeling ko ganun. Tingnan natin kung ano yung choices ng GU. Ang hinahanap ko lang talaga is shorts. So, ayan GU. Parang Uniqlo lang din siya. Medyo ano lang. Medyo yung style niya is medyo stylish kaysa Uniqlo. Diba sa Uniqlo very minimalistic, very ano. So, parang yung GU medyo may edge. Ganyan. Ayan. So, ayun na nga. Yung GU is very, ano naman siya, mas stylish yung itsura niya, oh. Medyo, ayan, oh, diba? Medyo edgy. Ayan, medyo edgy yung style niya. Ayan, very Japanese style. So, ayun, nakita nyo naman, nag-ano pa ako. Nag-party time pa ako dito sa GU kasi self-service din yung paglagay ng paper bag. Kung gusto maglagay, self-service. Anyway, ayun, may nabili ako for the ilang damit for the next few days. And, ganun din, pinakita ko na din passport ko para sa tax refund. So, from 10,000, parang 7,000 na lang yung binayadan ko. So, pwede na din, ang dami ko na nabili, mga 5 na damit. So, magaganda sila. Baka dito na ako kakain dito sa ano kailan to? Naday. Ayan, Naday Fuji Soba. May nakita kasi ako, mga soba binibenta pero katsu ba yan? Oh, tama, katsu nga. Hindi ko alam if yan or ito nasa ilalim. I think ito na lang. Ayun, 500 lang. So, piliin natin yung number 7. Number 7. Ito na yung number mo. So, ayan. I think ito yung kinuha na ticket kanina. Galing to sa vending machine. So, I think doon, kukunin mo doon yung yung food. So, like, ibibigay mo to sa kanila para kunin mo yung food mo. So, dumating na yung food ko. Tapos, di ko alam, ako na pala tinatawag kanina kasi may lumapit na isang babae. Tapos, ako na pala tinatawag. So, kinuha yung half. Yan, kinuha yung half ng ticket. Tapos, binigay na sa akin yung food. Ayan. So, may soup. Di ko alam kung ano soup yan, pero mukhang masarap. Tapos, yung katsudon with egg and then rice. And then, pickled radish. Ang lambot niya, hindi ko na-expect na malambot. Sobrang lambot ng meat. Kasi diba yung iba, yung sa Pilipinas, parang medyo tough yung meat. Ito, lambot. Akala ko na una, beef siya, ay pork siya, pero yung texture niya parang fish siya, sobrang lambot. Ito, tikman natin yung soup. Parang siyang miso soup din, pero may pamapait na aftertaste. Masarap pa rin siya. Parang darker yung lasa. May darker, heavier yung lasa ng miso soup niya. Pero ang sarap. Kasi nagko-complement dun sa tonkatsu. So, ayun, masarap naman siya. Masarap yung katsudon niya. Sobrang lambot nga yung sabi ko. Tapos mura lang siya, 560 yen. So, siguro mga nasa 200 pesos. So, okay na, diba? Parang meal na din sa Pilipinas. So, ito yung, ang ganda na ng itsura sa gabi ng ito yung Ueno, yung Amioka Shopping District. Madami yung mga shop ng mga used na mga watch. Ayun. Ang ganda yan. So, yun. Diba ito yung dinaanan ko kanina nung pagdating ko dito sa Ueno. O, diba ang inginig? Oh, hi. Oh. Hi. Grabe. Anyway, dito nga yung kanina dinaanan ko. Tapos ngayon, dami ng bukas na mga kainan. Kasi kanina, puro closed, diba? Puro tindahan lang ng mga damit. Ngayon, sobrang dami ng food places. Ayun, may mga magazine sila ng K-pop. Ayun, Elite. Ito, yung actor. Ito, medyo mahal din pala. Like ito, example. May kasama siyang mga freebies na kung ano-ano. Ang price niya is 1,000 yen. Ayun, 1,000 yen nakasulat. So, ayun, fail. Kasi ang daming,
laruan. Ang dami nakatambay sa Starbucks. Gusto ko din umupos. Napapagod na ako. Eh, yung isa pang Starbucks malapit dito. Magko-close na daw ng 8. Eh, 7:30 na. Hello, rinig ba ako? Ayan, rinig ako. So, nandito ako sa parang mall sa Ueno Marui. Bumubulong na lang ako kasi madami akong katabi. Anyway, bumili ako ng iced coffee. Gusto ko sana caramel na coffee, kaso lang hindi na daw available. So ang nangyari, binili ko na lang iced coffee. Hindi pala matamis, sobrang pait niya ngayon. Pero actually, masarap yung pagkapait niya. That's new. Masarap yung coffee niya na lang siya parang iced americano, pero yung aftertaste niya masarap. Anyway, nakalimutan ko. Bumili nga pala ako ng relo kanina, diba? Pero hindi ko pa nasusuot buong araw. Ito yung coffee, Fairness, masarap siya. Actually, masarap yung coffee. So, ngayon ko lang nalaman yung Enhypen, yung group na favorite ko, andito din sa Japan. As in ngayon, ayan like meron silang expo sa isang dito, sa isang concert ground. Lagi na lang ganun. Nag-Taiwan din ako dati. Andun din sila nung the same time. Tapos ngayon andito sila. Sabi ko na nafe-feel ko na andito sila. So, pinaalis na kami sa upuan. Kasi magka-close na daw. Hindi ko sila intindihan. Pero sabi magka-close na daw. Cute naman ito. Ano ito? Like mga debit card. Ang cute. Ang daming design. Ang cute to. Pwede ka mamili ng design ng debit card mo. Sana ang cute. Uuwi na tayo. Dito tayo sa may Ueno Station. Diyan tayo pupunta para sumakay ng station. Yung kanina kasi, ang binabaan natin nun sa ibang parts. Like sa underground nila. So, ang labas na natin nun kanina doon na sa may shopping district. Well, ito yung mismong pinaka-station nila. Yan yung pinakita ko. Okay, kapoy na. Sobrang kapoy. Dito na ako sa platform pabalik sa hotel. So, wala masyadong tao dito. Wala masyadong tao. Sa kabila yung marami. Mga pauwi na din kasi sila Hello. So na yun, nakauwi na ako. Actually medyo kanina pa ng very very slight. So nakakapagod yung today. So pinuntahan ko today is Akihabara, which is yung mga anime. And then Ueno. So Ueno naman shopping district siya. Pero parang wala naman ako na-shop masyado doon, diba? Naka 17,000 steps ako. Naka 17,000 steps ako today. And sobrang sumakit yung kamay ko kasi ang dami kong bitbit. Ang dala ko lang naman isang binili ko sa GU na mga damit. Actually, yun lang yung pinaka nagpabigat. Tsaka yung onting binili ko sa may drugstore. Sa trains naman, sobrang nadalian ako. In fairness, hindi ako naligaw today. Yung mga sinakyan kong train is tama. Kung alam mo kung anong line yung pupuntahan mo, like anong color, madali na siyang sundan. Kasi doon sa stations mismo, ang dami na dong mga numbers, letters, tapos sobrang detailed. Iba-iba pa yung A, iba pa yung B, ganyan. Iba pa yung exit ng south, iba pa yung north, ganyan. So, kailangan mo lang malaman sa Google Maps. Indicated naman kasi sa Google Maps yung mga sa kalalabas, anong platform, anong gate, anong letter, ganyan. Tapos pag nalaman mo ng information na yun, ang daming signage, May sa mga walls, may mga poste, ang laki ng letter doon, nandun yung pupuntahan mo. So overall, sobrang naging dali sa akin nung travel ko today via train. And ang lapit lang kasi nung Akihabara tsaka Ueno dito sa Kinsjo na pinagsistayan ko. Ilang stations away lang siya. And yun, hindi mo ako nagulat, pero yun nga, yung mga Japanese dito is very respectful sila. Kapag after mo magbayad or something, tumitingin talaga sila sa mata mo tsaka sila magte-thank you. And then, hanggang masasanay 2 days pala ako pero sa sobrang daming yung tao na gumagawa nun, masasanay ka na lang din na magbabaw. Kasi hindi naman bow na ganun, diba? Kasi ganyan lang. Kasi ganun naman halos lahat na sila magbow. Di naman yung sobrang bow na mababa. Kasi mga ganyan lang. Mapapasabi ka na din na arigato gozaimasu. Magpasabi ka na din na ganun. Kakasabi nila ng thank you sa'yo. And then, along the way, second day ko pala, ang dami mo ng matututunan na words, na mga basic words na ginagamit nila. Mga sumimasen, parang excuse me, pag magtatanong ka sa kanila, tatanong ka, kunwari, may kailangan ka na something, sabi mo muna sumimasen, dilingon sila, hi, ganun, diba? So, lagi sila hi,
hi, ganun lagi. As in, hi ng hi, kahit ano sinasabi mo, hi, ganyan. Parang confirmation lang yun ng nakikinig sila sa'yo. Unlike yung parang iba, diba, na pinapatapos muna yung sasabihin mo bago siya magsalita. Sa kanila, usually, ang napansin ko, habang nagsalita ka, nag-hi na sila. Parang, feeling ko parang yun yung way nila na, okay, nakikinig ako sa sinasabi mo. And then, meron akong pinuntahan niya, alam ko dito din nasama ko yung sa Swarovski, kasi may nahanap ako doon ng bracelet. Hindi siya magaling mag-English yung attendant doon, yung babae. So, meron siya, naglabas siya ng iPad, tapos may translator doon. Sasalita siya, tapos sasalita din ako. Lahat naman ng na-meet kong tao kanina, friendly. And then, minsan nga, may time nga din na syempre, ang daming tao. Tapos, hindi mo na makikita sa kadadaan. Minsan, ako nakabangga. Ayun, magsasorry sila sa'yo. Ganyan. O kaya, pag nabangga ka nila, magsasorry din sila. Ganyan. Nakakapagod. Pero lahat ng kinainan ko masarap. Especially yung, sobrang nagulat ako dun sa napili ko randomly na na pinag-dinneran ko. Kasi random lang yun. Kasi may hanapin dapat ako start. Sa paggalingon ko, doon na lang sabi ko, sa sakit ng paa ko. Ayun, ang sarap nung katsudon nila. Yung sabi ko nga, yung meat niya is parang akala mo fish. Yung pala pork siya. Sobrang lambot. Pero luto ang lambot-lambot talaga. Tsaka, napansin ko dito sa Japan, yung mga food nila, kapag yung mga soy sauce na base ang ginagamit nila or ginagamit ng soy sauce, hindi mo na kailangan maglagay ng soy sauce pa. Kasi for me, parang maalat na siya. Maalat na in a good way. Like, andun na siya. Hindi mo na kailangan, hindi siya matabang. So, ngayon, sobrang sakit na ng katawan ko. Naglagay na ako ng mga tawag dito, yung mga patch-patch na binili ko. Hindi na makikita, pero meron ako mga nilagay dito. Dahil mainit, tsaka bata tayo. Refresh. Huwag daw muna ng mga bahay-bahay, huwag mo na mag-invest.